Mababa ang progesterone mo, kulang sa nutrisyon, pagod ka pa. Dagdag pa, 3 ang pinagbubuntis mo. Hindi maganda ang kalagayan ng mga bata. Kung hindi ka agad matutulungan, baka hindi sila maligtas. Doktor, gagawin ko. Para sa mga anak ko, anuman ang ipagawa mo, gagawin ko. Ganito na lang, bibigyan kita ng gamot para sa pagbubuntis, tapos bumalik ka makalipas ang 1 linggo para magpatingin ulit. Sige. Sweepin ng card. MS Gu, dito sa Walang Pera. Paano nangyari ito? Kinita sa pag-alaga ng bahay, pumasok sa account ko. Pwede bilisan mo, wala kang pera, baki makanak. Habang buhay ka ng mahirap, nadadamay pa iba. Di mo kaya ang gamutan, umalis ka na. Nga naman. Ali, Tahimik. Nasa ospital tayo. MS Gu, baka gusto mong umuwi muna at mag-usap kay tatay ng bata tungkol sa gastos para sa gamutan. Kung hindi, wala na kaming magagawa. Salamat, Doctor. Dahan-dahan ling. oh anak, ito ang prutas, ang tamis. Pumeya ka na. Sige, subukan mo. Hindi kakain, naglalaro ng game. Isang kagat lang, isang kagat lang. Matami ba? Hello. Hello, Ma. Ikaw ba ang nag-transfer ng pera ko? Anong pera mo? Mula ng bata ka, ulila ka na kung hindi namin pinatuloy ka. Ewan ko na lang kung saan ka napunta. Yung perang iyon, kumpara sa mga sakripisyo namin sa'yo, balewala yan. Ma. Yan ang pera para sa kaligtasan ng anak ko. Pakiusap, maaari mo bang ibalik ang pera sa akin? Ano? Mamamatay na anak mo? Ang galing naman yan. Kapatid mo, walang pambili ng bahay at tambayad kasal. Wala kaming extra para tulangan yung anak mo. Tama yan. Ma. Baby. Kayo ang aking mga magulang, ang nag-isa kong mga kamag-anak sa mundo. Huwag kayong mag-alala. Hindi papayagan ni Mama na may mangyari sa inyo. Buntis na janitor, 6 o 7 buwan. Bakit nagtatrabaho ng pisikal? Bakit pa nga ba? Wala kasing pera. Ang ama ng batang ito, pinayagan ang asawa na magtrabaho habang buntis. Walang kwentang lalaki. Ere. Tulungan mo AKO. Mami, may sapat ka na pera para sa tuition mo. Narinig ko, kung hindi mo mababayaran, matatanggal ka na sa eskwela. Sasabihin ko sa'yo, may malaking order. Kapag nagawa, may komisyon akong 1,000. Kapag nakuha ko ang pera, may tutuloy ko na ang bayad sa tuition mo. Hey, ikaw rin ba ay nagtatrabaho dito? Mukhang medyo mahiyain. Sasabihin ko, sa mayamang pamilya, maraming patakaran. Walang kumpirmasyon mula sa tagapamahala, hindi pwedeng buksan ang pinto. Pero huwag mag-alala, sasamahan kita sa paghihintay. Uy, bukas na ang pinto. Malugod na tinatanggap si Ten Lord sa kanyang tahanan. Siya ang sikat na Ten Lord na may kayamanan parang hindi maubos at napakalakas. Pasensya na, Ten Lord, hindi ko sinasadya na makaapa. Pinsang Buo. Kuya, handa na ang birthday party mo, hinihintay ka na lang namin. Kuya, ang daming magagandang babae at modelo, pilit silang lumalapit sa'yo, pero ni hindi mo man lang sila tinitingnan. Baka naman gusto mo itong tipo.
Kuya, kung gusto mo, pwede ko agad. Makuha yan para sa'yo, anong palagay mo? Hindi, kuya, seryoso. Tagay sa pen mo naman. Kuya, Ako at siya, parang magkaibang mundo kami, baka di na kami magtagpo kailanman. Pag natapos ko tong racket ngayon, makakabayad na ako ng tuition para makabalik sa eskwela. Anong ginagawa mo? Nilinis kayo too. Ikaw naman ang clumsy na natapakan ang balde. Wala kaming kinalaman dyan. Tama, bila mo kami ng kasinungalingan mo, hindi ka nahihiya. Nakita namin lahat, huwag ka nang magpalusot. Ano ba talaga gusto mo? Naku, akala mo ba inosente? Nakita kita kanina sa harap ng villa. Paano mo tinukso si Martin? Tinukso si Martin, wala akong ginawa. Sino naman maniniwala dyan? Kung wala kang masamang balak, paano naman isang simpleng tagalinis lang ay pwedeng maglapit-lapit kay Martin at makipag-usap pa? Si Martin at ikaw, parang langit at lupa. Hindi mo totoong inisip na makakagusto sa'yo si Ten at gagawin kang reyna, di ba? Nandito, Ake, para magtrabaho, kukunin ang pera at alis. Wala nang iba pa. Nagpapanggap ka pa, ha? Gayon, ipapakita ko sa'yo. Ang kapalaran ng mga nangangarap kay Ten. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ten. Ano pang hinihintay niyo? Kunin niyo na yung maruming bagay at basagin ang marurumi niyang kamay. Turuan natin siya ng leksyon ngayon. Sumusunod talaga sila sa'yo. Ang laki ng impluensya mo. Ten, senyor. 3 henerasyon na kaming naglilingkod sa pamilya Lee. Ako ang namamahala sa mga kasambahay, lahat nakikinig sa akin. Kung may kailangan ka, Senyor Ten, pwede mo ding sabihin sa akin. Kaya kong tuparin lahat. Bakit ngayon ko lang nalaman na may ganitong tao sa pamilya Lee? Natuklasan ang hirap sa pagtatrabaho, Senyor Ten. No kasi Ken. Senyor Tenegeo, Kaya nila matdala na de anumang udi na de aso sa tingin mo kasing cold-hearted ang pagkatao. ano ang sinabi mo? Bisita. Ilayo mo lahat ng konektado sa kanya para hindi madumihan ang lupain. Hindi tama yan, dapat ganito. Ika-10 guro, sinusubukang akitin ka ng babae. Dapat mo siyang ilayo. Ika-10 guro. Bakit ka nandito sa bahay ng mga Lee? Ano ba talagang ginagawa mo rito? Ang may bahay ng pamilya ang nagimbita sa akin para maglinis. Pinsan. Pinsan, halos mabaliw na ang mama mo sa kakaantay. Umalis ka na. Ang dami talagang abala sa mga mayayamang pamilya. Tapusin na natin ang paglilinis, tapos alis na agad. Anak. Ikaw lang ang kaisa-isang pag-asa ng ating angkan sa 10 salinlahi. Pagkatapos ng kaarawan ngayon, magda-28 ka na. Dapat mo na bang isaalang-alang ang paghahanap ng asawa? Tita, huwag kang magmadali. May gusto na ang pinsan ko. Zeno? Si G. Xiunan. Nay, huwag mong pakinggan ang sinasabi. Ang ganitong bagay ay hindi minamada. Paano mo gusto hindi ako mag-alala? Ang pamilya Lee ay nahihirapang magkaanak dahil sa kalusugan. Kahit ikaw, sobrang hirap namin ng tatay mo bago ka nakamit. Anak, tumatanda, mahirap magkaroon ng anak. Kung patuloy mo itong ipagpapaliban, gusto mo bang ang yaman na pinagsikapan ng Lee family sa loob ng maraming taon ay walang magmamana? Gusto mo bang mawalan ng lahi ang Lee family? Ma, may plano ako tungkol dito. Huwag mo nang alalahanin. Hindi naman kailangan ngayon na ng anak.
Kahit makilala mo muna ang mga babae. Ma, kung wala ka ng ibang kailangan, babalik na ako sa kwarto. Anak, may regalo akong inihanda sa loob ng kwarto. Huwag mong kalimutang gamitin ha. Itong batang ito, parang mas malamig pa sa estatwa. Ano bang dapat gawin? Sana magamit niya ang regalo ko para sa kanya. Huwag kang mag-alala, tita. Binigyan ko rin ang pinsan ko ng espesyal na regalo. Talaga? Excuse me, Janelle. Nasaan ang Mrs. dito? Tapos na ang trabaho ko at kukunin ang bayad. Ang misis dito. Ikaw ba ang pinadala ni Tita Fang? Baka ang sinasabi ni Auntie na regalo para kay Kuya. Asia. Bakit makuha ang pera? Kakasimula pa lang ng trabaho mo. Pero ayon kay Madam, sa garden at restaurant lang. Ang garden. At restaurant. Di ko akalain na ganun pala kabilis kumilos si Auntie. Di naman yun ang mahalaga ay yung kwarto sa dulo ng second floor ng villa. Bago simulan. Sindihan mo ang insenso. Huwag kang mag-alala. Pag nagawa mo ito, may bayad ka. Sige na, Dali. Kayang-kaya mo yan. Nagnino na insenso para linisin ang kwarto. Hayan emo na, basta may kira. Anong nangyari? Bakit ang init? May problema ba sa kanina? Bakit ka nandito? May nagsabi na pumunta ako dito para maglinis, tapos na ako, alis na ako. Ikaw ang nanay ko. Ang regalo. Ano? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong amoy dito sa kwarto? Bakit ang init ko? Huwag kang mag-alala. Siguro. Hindi kita pabubuntisin. Ano gusto mo? Nagamali ka. Hindi ako nandito para magbenta. Lahat ng bagay may hangganan. Walang silbi magkunwari. Talagang hindi, nandito lang ako para maglinis. Hindi ako nandito para magbenta. ABA. Pinsang Buo, ikaw naman. Huwag mong lahat ng babae ay papuntahin sa akin. Mukhang marami ka ng karanasan. Pati mga pildoras dinala mo. Siguraduhin inumin niya ito. Huwag mo akong gawing problema. ABA. Iba talaga ang tiniis ng 28 taon. Ang galing mo sa unang beses pa lang. Nabago mo ang ugali ng pinsan ko. Talagang magaling ka. Itong 30,000, pasasalamat ko sa iyo sa pag-alaga mo sa pinsan ko kagabi. Sabi ko hindi ako nagtinda, hindi mo ba naintindihan? Ito ang bayad sa akin. Ayoko na ng natitirang pera.
Madalas mukhang pagod. May sakit ka ba? Gusto mo magpatingin sa ospital? Kailan ka ko? Gumia Mia, lumabas ka dito. Gumia Mia, lumabas ka dito. Papa, Mama, bakit kayo nandito? Pag-usapan natin sa bahay, huwag dito. Ang kapal ng mukha mo, sino nagbigay sa'yo ng pahintulot mag-aral? Inaabot ko ito sa kakayanan ko. Bakit hindi ka pwedeng pumunta? Dahil ako ang nanay mo. Hindi ko pinayagan. Hindi ka pwede pumunta. Gumia-mia. Tinatangkilik ka namin kahit mahira. Hindi mo naintindihan ang pasasalamat, nagnakaw ka ng pera sa bahay. Paalang mag-aral dito. Kinain na ba ang konsensya mo? Hindi ginamit ang pera ng pamilya. Yung matrikula ko, mismo ang nag-ipon. Kung nag-ipon, maaari mong gastusin kahit saan. Ang kuya mo 30 na. Wala pa ring asawa. Mag-ipon para sa kanya, pambayat kasal. Magtipid para sa bahay, para may kasal agad, magkaanak ng malusog na bata. Para ipagpatuloy ang lahi ng pamilya, yan ang tamang gawin. AKO? Gustong mag-aral sa kolehiyo para matupad ang pangarap ko. Ang iniisip nyo lang ay ang pagpapakasal at pagpapaanak sa kapatid ko. Naisip mo na ba ang nararamdaman ko? Anong pakiramdam ang maging gagong nalulugi? Nagawa na namin ang pagpapalaki sa iyo. Kung wala ako, nasaan ka kaya? May dala ka pera? Bigyan Huwag mo akong hawakan. Gumia-umiyaw, paano mo nagawang kausapin ang hindi pa sapat na nabugbog kita noong bata? Guyu, bata ako. Natanggap ko lahat ng palo at galit kasi wala akong magawa, wala akong kalakasan. Gayon, lumaki na ako, may kamay at paa na ako, kaya hindi ko kayo hahayaan na kontrolin ako. Ma. Gumia-umiyaw, huwag kang walang utang na loob. Kaya hindi kita bibigyan ng konsiderasyon. Sasabihin ko ang totoo. Also sa kabilang bahay, nagustuhan ka. Handa siyang magbigay ng 50,000 para ipakasal ka sa kanya. Gayon, uwi at nakakasal ka sa kanya. Pa. Gusto mong pakasalan ko, yung gunggong para sa 50,000. Anong masama sa bobo? Mayaman ang pamilya niya. Gusto ng tatay mo na pakasalan mo para maranasan magandang buhay. Meron na yang 50,000. Hindi lang para sa dowry ni Xiaoyu, makakabili rin ng bahay para sa kasal. Ang galing. Bilisan, hinihintay ni... Ayaw ka umalis. Itigil ang pag-ilusyon. Hindi ko pakakasalan ang tanga. Kung gusto niyong pakasalan ko siya, kailangan mamatay muna ako. Ikaw. Ginagamit mo ang kamatayan para takutin na. Sasabihin ko sa'yo, kahit mamatay ka ngayon, kailangan mamatay ka sa pamilya, at maging multo. Hindi ako alis. Bilisan Montag. Ito. Ang sintomas mo. Ikaf ba. Buntis ka. Tama. Buntis ako, sinabi pa ng doktor. Na triplets daw ang dala ko. Ikaw talaga, wala kang hiya. Bakit si Lau, sumaglalabas ng 50,000 dowry? Hindi ba para sa kalinisan ng pagkatao mo? Ngayon, nagloko ka sa labas at nakapagbuntis pa sa ibang tao. Tingnan Montag, hindi kita papaluin, aha. Huwag dito makipag-away, ang daming tao. Gusto mo bang makulong ulit? Ziga, gumia-mia. Kung ganon, may pagkakataong pumasok sa mayamang pamilya, pero di pinapahalagahan. Sama ka na sa kalapating mababa ang lipad, magdusa sa labas. Huwag mo nang sabihing di ka inalagaan ng pamilya gu. Alis. Lagat ka na. Sinungaling. Kayo na lang ni Mommy ang pamilya sa mundo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ni Mommy ang lahat para mabuhay kayo na maayos. Anong ginagawa nyo? Trabaho to, anong nangyayari? Sir G, may buntis na janitress diyan, mukhang manganak na. Ha? Bakit nagtatrabaho pa siya buntis na? Delikado yan sa buhay niya. Nasaan ang ama ng bata? Patay na ba ang ama? Tabi Diane. Siya na. Ang bata sa tiyan niya. Wala naman sigurong. Ano pang inaantay nyo? Tawagin nyo ang ambulansya. Bilis, tumeo ka. Tibayan mo ang loob mo, dadalhin kita sa ospital. Tingnan ko kung sino ang magdadala sa kanya sa ospital.
Gumiyaw-miyaw, huwag mong sayangin ang pera sa ospital. Wala kaming pera pang gastos sa pagpapagamot mo. Ano ba ang sinasabi nyo? Bumubulwak na ang dugo niya. Kung hindi siya pupunta sa ospital, mamamatay ang bata. Problema na niya yun. Kung hindi kaya ng tiyan niya, wala tayong magagawa. At isa pa, hindi naman natin alam kung kaninong anak yan. Kung mamatay, edi mamatay. Mama, hindi ko na talaga kaya. Pakiusap, payagan mo akong pumunta sa ospital. Hindi ko gagamitin ang pera ng pamilya. Huwag mo akong bulahin. Akala mo ba hindi ko alam na ginagamit mo ang pera mo sa ibang bagay? Saan ka kukuha ng pera? Sa huli, kami rin ang magbabayad. Sagot ko na ang gastos niya. Lumayas na kayo dyan. Kang hindi. Pag may nangyaring masama sa kanya, hindi nyo kayang panagutan. Bakit ang atat mo? Naku, hindi kaya ikaw ang kabit niya, ang lalaking nakikiyapid sa labas. Ano bang pinagsasabi mo? Kahit hindi ikaw, bakit ka nang hihimasok? Anak ko siya, paano ko siya didisiplinahin ay sa akin. Alam mo pa palang anak mo siya? Sa kalagayan niyang yan, dapat dalhin na siya sa ospital. Pwedeng ikamatay yan. Ano bang ikamamatay? Pagpapanganak lang yan. Noon, pagkatapos manganak, balik trabaho agad. Tama. Nakanggarak lang dahil es apagulok ano paabeng atayan. Saka siya ang nangaliwa sa labas, nabuntis ng kabit. Kahit mamatay pa siya, deserve niya yon. Ikaw. Umalis ka na rito ngayon din. Alam mo ba kung sino ang ama ng bata? Kung wala na ang sanggol sa sinapupunan niya, wala ni isa sa inyo ang mabubuhay. Huwag mo akong takutin. Hindi ako madaling matakot para sabihin ko sa iyo kung ang ama ng batang iyon ay ganoon kalakas. Tawagan mo siya rito. Pwede tayong mag-usap ng mag-isa. Mabuti. Mabuti. Pagsasisihin mo yan. Anak, yung regalo ni mama sa'yo, kamusta ang pakiramdam mo pagkatapos mo itong gamitin? Di ba parang presko at gaan sa pakiramdam? Ma, talaga nga, huwag mo na akong bigyan ng kung ano-ano. Paano naman yon magiging kung ano-ano? Yan ay mula sa akin. Pinsan, dalian mo pumunta dito sa opisina, manganganak na ang anak mo. Anong sabi mo? Yung ilang buwan na ang nakalipas, kasama yung babae mo. Delikado ang kalagayan niya ngayon. Dalian mo pumunta dito sa opisina, dali na. Siya mismo ang sakim. Kinuha ang pera, gusto magbuntis gamit ang bata. Ano man ang mangyari, wala akong kinalaman. Anak Montag Zeno? Kaninong anak? Yung babae na parang regalo mo sa akin. Kailan naman kita binigyan ng babae? So, ano ang regalo mo? Aba, pumunta ako sa bundok para sa inyo. Humiling ako ng magic potion na sa lalaki ay pampalakas at sa babae ay pampabuntis. Nilagay ko sa tabi ng kama mo, hindi mo ba nakita? Yung regalo mo sa akin, yung BA? Yung babae ay... Nagamali ka. Hindi ako nandito para magbenta. Totoo pala ang lahat ng sinabi niya. Mali laham mali. Ako ang nagkamali sa kanya. Kita mo, dumi ang sarili, nakipaglandyan, tapos sa huli, hindi pa kilala. Ikaw nga, napakaliit na halaga. Tamang-tama, si Lao Tzu, tanga siya, hindi niya rin napapansin, ikaw ngayon. Ipa-abort mo na ang bata, tapos. Magkunwari kang. Yung 500,000 dote makukuha rin naman natin yun, di iba? Sige na, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Bayrawan mo. Pasensya na, kasalanan ko ito. Huwag kang mag-alala. Upunta agad ako para hanapin ka. Napakaraming dugo ang dumaloy, tiyak na hindi na maliligtas ang bata. Yung pera en gedote kukunin kaoyan. Kaya ganito ang ginagawa nyo dahil gusto nyong mapatay ang anak ko. Tapos ipapakasal muli ako sa hangal, ganon?
Ikaf, kumiyamiya, huwag kang bastos. Sinasabi ko sa'yo, si Lao Tzu, handang maglabas ng pera para sa'yo. Malaking pabor yan sa'yo. Sinusustento ka namin ng matagal. Dapat magbigay ka ng ambag sa pamilya. Kailan ninyo ako sinustento? Simula bata pa, ako ang nagbayad ng sarili kong gastusin at tuition. Never akong humingi ng pera sa inyo. Ngayon, ibebenta nyo na lang ako sa matandang yon para sa dote nyo. Kailan nyo ako itinuring na tao? May magulang na nagbebenta ng anak. Tao pa yan? Kahit malapit ng mga anak, nagtatrabaho patagalinis. Great naman sila. Tignan mo ang batang ito, ano na ang nangyari sa kanya? Kapag nagpatuloy ito, baka mapahamak siya. Hindi ba sila natatako sa karma? Ambulansya. Dumating na ang ambulansya. Pupunta na tayo sa ospital. May pag-asa pa. Hindi pwedeng dalhin sa ospital. Kung hindi masave ang bata, paano ang pera ng dowry ng anak ko? Dahil ayaw mong makinig sa akin at gusto mo pa ring pumunta sa ospital. Dito ko palalayasin ang anak mo para hindi ka na makalaban sa akin. Mayroon ako dito. Walang sinuman ang makakatouch sa kanya. Paalisin niyo siya. Tay, ito pan ang illegitimate child, lalo na pera ng dowry ng anak ko. Huwag saktan ang anak ko. Tigil. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na galawin siya. Si Master Ten na pala. Sinasabing siyang dragon na bihira makita. Hindi ako makapaniwala na Inisip makita si Tensa mas maaga. Si Tensa ay mas gwapo kaysa sa T. tama na ang pagkahumaling si Tensa ay siguradong may kasintahan na. Impossible sa status ni Tensa. Paano niya magugustuhan ang tagalinis? Huwag kang matakot, nandito na ako. Ang kumuha kay Tensa ay talagang isang tagapaglinis. Tawagan ang doktor, isara ang MGA dan, pumunta sa ospital na. Ayusin ko ito ngayon. Tumigil ka. Ikaw ang lalaking nagpabuntis sa anak ko, hindi ko pakialam kung sino ka, Eitsa, Ninsa, o Tensa ngayon. Kailangan mong ipaliwanag ito bago mo dalhin siya. Naghahanap ka ng gulo. Gusto Montag piabeng magamon ha. Ako ang ina ni Gumiao Miao, ang iyong magiging biyenan ako. Piyanan. Karapat-dapat ka bang nakikipagkamag-anak sa pinsan ko? Pinsan kayo na muna at ako na ang bahala dito. Wala nang hustisya, Panginoon. Lahat tingnan ninyo umaasa sa konting pera ng bubuli ng mga taong mabait. Mahilig magbuli ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ano ang tunay na ibig sabihin ng nambubuli? Huwag mong saktan ang anak ko. Humiga ka na lang ng maayos. Sabi ng doktor, hindi ka dapat gumalo. Ten, senyor. Ang triplet na nasa sinapupunan ni MS Gu ay matatag. Pero dahil mahina ang katawan sa simula at kulang sa nutrisyon, may panganib pa rin. Mag-ingat na mabuti. MGA triplet? Buntis na ng 7 buwan si MS Gu, hindi mo ba alam? Ano ang mangyayari sa... Ten, senyor, hindi ko na inintindi ang nakaraan, pero pakiusap, hayaan mo manatili ang mga bata. Pwede ko silang dalhin palayo, hindi kita guguluhin. Sila ay ang tanging kapamilya ko sa mundong ito. Hindi pwede. Iwan mo, AKO. Saan mo sila dadalhin? Ibig mong sabihin pumayag ka na. Dalhin mo ang aking rosaryo, ako rin ang ama ng anak mo. Magpahinga ka at mag-alaga. Hayaan mo na lang sa akin ang natitirang mga bagay. Pero ang mga magulang ko, Binigyan ko na sila ng leksyon, kung hindi sila makikinig at patuloy ka pa ring inaapi. Kahit sino pa sila sa'yo, hindi ko sila palalampasin.
Ang gumiyaw-miyaw na yan, sobrang makagugulo na. Naglakas loob siyang gawin ang lahat para sa mga magulang niya, matapos makipagtalik siya sa kahina-hinalang tao. Karapat dapat siyang tamaan ng kidlat. Okay? Ano na naman ang saysay ng pagmumura mo ngayon? Natanggap namin ang regalo para sa pagpapakasal mula sa hindi pa nila na ibabalik ang tao. Paano natin ito ipapaliwanag sa pamilyang Chu? Kiwataya. Dumating kami ng kapatid ko para sanduin ang asawa ko. Dumating kami ng kapatid ko sanduin. Gusto ko ng asawa. Nasa nasay gumiyaw-miyaw? Lily. Sumama na si Miao Miao sa iba. Ganito na lang. Ibabalik namin ang dote sa'yo. Ayaw namin ng 10,000 piso. Ang gusto namin ay asawa, hindi pera. Binayaran na pero walang tao. Ano ang mangyayari kapag galit mga tso? Ay hindi, paano kami maglalakas loob? Si Gumiao Miao ay masama, hindi namin alam kung saan siya nakahanap ng kaaway, talagang binugbog kami. Lily, pakiusap. Dahil kaklase mo si Miao Miao, pwede mo na ba kaming pagbigyan? Hindi natatakot si Gumiao-miao sa asawa, pero natatakot sa pamilya namin. Sinasabi kayo, young boyfriend kayo nakikipag-business kay aging na pinakamayaman SI Master Shi. Matatawag din siya kaibigan ni Master Shi. Kahit gaano kalakas ang lalaki ni Gumiao-miao, kay Master Shi siya makakumpara. Saka, si Gumiao-miao, tumakbo ngang talaga kasama ibang lalaki. Paano na ang dowry ng anak mo? Balak niyo bang magtapos na ang pamilya niyo? Lily, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Si Gumiao Miao, buntis sa anak ng lalaking iyon, malapit na siyang manganak. Malapit na manganak si Gumiao-miao. Talagang wala na kaming magawa. Sabihin mo kung hindi na talaga pwede. Bakit ang tagal mong hindi pumupunta sa eskwela? Lumabas pala na may kalandyan ka, na buntis pa, nahihiya ka na tuloy makita. Ang ganda ng balita na to. Bakit mo naman itatago? Tama ba, kuya? Sa darating na class reunion, imbitahin mo si Gumiao-miao. Dapat lumabas na rin siya at magpakita. Nakakainis, isang top-notch nurse ako, pero naglilingkod sa isang basurero. Bulak Beazi Zenoten, mas magaling pa ako sa kanya. Ano pa na bang magagawa? Sa tingin ko swerte siya sa tiyan. Di ba mahirap magkaanak sa pamilya Li dahil sa kanilang kalikasan? Pero siya, isang general cleaner lang, nabuntis ng 3 agad. Hindi mo nga alam kung anong trick ang ginamit para maakit si Tenlord. Sa tingin ko ginagamit lang siya ni Tenlord para magkaanak. Pagkapanganak, taboy na siya agad. Sa tingin ko rin, isang general cleaner lang siya. Paano siya naging ina ng anak ni Tenlord? Si Tenlord ang bait sa akin. Dahil nga lang sa batang nasa sinapupunan ko. Una. Hindi naman kami pareho na mundo ni Tenlord. Ano ba naman ang maasahan ko sa kanya? Meron kang ibang nararamdaman para sa kanya. Tako KBA, zinazabi ka ulang tutu. Ginoong Shi pinakamayaman sa Ajing, guwapo, may pera, may impluensya. Maraming nagagandahang dalaga, nangarap mapangasawa siya. Isang tagalinis lang siya. Paano siya pwede sa Ginoong Shi? Kung may alam ka, dapat manganak ka at layuan mo si Ginoong Shi. Huwag mong dungisan ang pangalan ni Ginoong Shi. Ano sinasabi mo? Ginoong Shi. Iulit mo nga sinabi mo kanina. Ginoong Shi. Hindi po, nagtatanggol lang ako sa inyong pangalan. Dapat kayo kasama ng isang tanyag na dalaga. Siya ay tagalinis lang, isang mababang uri ng tao. Tumahimik ka. Si Miao Miao ang mahalaga kong tao. Siya ang pinakamahalaga sa akin. Kung hindi mo siya gusto, wala kang magugustuhan sa buong Beijing. Hindi ganon Tenlord, hindi namin ibig sabihin yon. Alisin siya. Ayokong makita siya sa Beijing. Sorry Tenlord, gu. Tenlord, patawarin monta. Sa tingin mo walang bagay kami ni Miao Miao. Hindi wa. Sa tingin ko ikaw at si Miss Gu ay talagang perfect couple. Soulmate, match made in heaven. Na-misinterpret Mo Lang. Hindi pa kami ganyan na relasyon. Mukhang hindi pa rin niya ako kaagad matanggap. Umalis ka. Yumi. Salamat sa pagdepensa sa akin sa harap ng ibang tao.
Pero huwag mo nang gawing magdusa sarili mo. MGA konting mura lang na sanay na AKO. Pero hindi ako sanay. Ikaw na ang tao ko ngayon. Paano kita papayagang masaktan? Inawi ko na ang doktor. Tara, yui na tayo. Yui na. Ooh. Maligayang pag-uwi, Teniente. Tara na. Ten. Kausapin ninyo ang doktor mamaya at maghanda ng pampalusog na sabaw para kay Myomyo. Ito. 10. Anong tawag sa'yo, miss? Tawagin mong Maam. Kamusta, ma'am? Nagkamali kayo, hindi ako. Sabi kayo, ikaw na. Ikaw na. Kung paano mo ako tratuhin. Gainin mo siya trachin. Kung may makita akong kapabayan, perusin kita. Oo. Nasa taas ang kwarto. Dadalhin kita para makita. Ito. Lahat sa iyo ito. Nagustuhan mo ba? Isa, 10, 100, 1,000, 40,000. Katumbas ito na mga gastusin ko sa pamumuhay sa loob na isang taon. Hindi ika-10 guro. Mahalaga ang bagay, hindi matatanggap. Ito ay dahil mahalaga ito. Tanging sa iyo lamang nararapat. Meow meow. Sa puso kayo. Karapat dapat ka sa pinakamahusay. Ika-10 guro. Napakabuti mo sa akin. Seryoso AKO. Hayaan mo akong kumpirmahin ito. Todo BA talaga. May reunion ng mga kakles. Kailan ka darting? Reunion ng mga kakles. Aling reunion? Di kayo alam. Pero nasa listahan ng imbitasyon ang pangalan mo. Si Folili ang nag-imbita ngayon. Kung di ka pupunta, ako lang mag-isa at nakakahiya. Meow meow, pimunta ka naman please. Isend mo sa akin ang address. Pupunta ako mamayang gabi. AKO SI 1010. Kung gusto mo pumunta, pumunta ka na. Ten Lord. Ako ay alis na. Sanali lang. Ano ito? Ten Lord, huwag mo nang problemahin, gagawin ko ito. May lakad, hindi kita masusundo. Magpapadala ako ng tao para sunduin ka. Sige. Umalis ka na. Tumawag sa restaurant. I reserve pinakamagandang serbisyo kay madam. Bahala ako sa bayad. Oo. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapunta sa ganitong kamahal na restaurant. Libo-libo siguro tong pagkain. County lang yan. Boyfriend ko ang magbabayad ngayon. Huwag kayong mahiya. Order lang kayo. Ang boyfriend nga ni Lily, boss ng kumpanya, ang dami ng pera, gwapo pa. Hindi tulad ng iba dyan. Narinig ko si Gumiao-miao, nakahanap ng kung sino-sinong boyfriend, nabuntis pa siya. Ako ba pinag-usapan nyo?
Meow meow booty dumating ka na. Dito ka sa tabi namin. Meow meow, itong damit mo mula sa Milan designer no. Mukhang nakita ko ito sa runway date. AMEA, Lin King, kung wala kang alam, huwag ka na lang magpatawa. Ang orihinal nitong damit ay isang Milan designer na design, isa lang ito sa buong mundo. Ilang araw lang nakaraan, binili ito ng isang misteryosong mamimili sa presyong 3 milyon. 3 milyon. Oo nga, 3 milyon. Gumiyaw-miyaw, hindi ka makapaniwala sa ganitong karaming pera, di ba? Tingnan nyo nga yang sobrang payat niyang itsura. Siya ba mismo makakabili nun o yung matanda at pangit niyang kinakasama? Paano siya masusabi ng ganyan? Uy, nagalipea. Mukhang espesyal si matandang yun sa'yo. Di mo man lang mapagsalita ng masama. Si Lily nagsawa na sa awa sa'yo, kaya pinakilala ka niya sa kuya niya. Kahit medyo tanga, kaya kitang sabayan. Pero ikaw, ang ganda-ganda ng nobyo mo, ayaw mo. Nakahanap ka ng pangit at matanda, babae kang walang kwenta. Gumiya-miya. Narinig ko yung mga ganong lalaki, hindi mahilig sa kalinisan. Ang baho. Puno ng germs at viruses katawan. Paano mo kinakaya ang halikan siya? Kaya pala pumasok siya, naamoy ko agad na mabaho. Galing pala sa katawan niya. Kadiri nga talaga. Tama na, lahat naman tayo magkaklase. Kahit sobrang baba na ni Gumiyaw-miyaw, huwag din naman natin siyang pandirian. Pero, yung ganon kadumi at mabaho, katabi ko pa, nakakawala ng gana. Kung ganun, tutulungan ko siya para malinis ng maayos. Si Lily, anong ginagawa? Tumutulong. Sa tingin nyo, mas malinis na si Gumiyaw-miyaw ngayon? Mas malinis nga siya. Mabait si Lily sa pagtulong sa iyo. Dapat magpasalamat ka sa kanya. Kung ayaw niyo sa akin, alis na muna kayo. Pumuwesto na kayo ng mga pagkain. Kailan bof? Dugo ng pugad ng ibon. At ang koleksyon ng pulang alak mula, 76. Itong alak pa lang, milyon ito siguro. Milyon? Di ba sabi ni Wishu ang budget lang ay 10,000? Baka may sorpresa silang inihanda para sa akin. Tingnan nyo, parang di kayo nakakita ng ganito. Isang bote lang ng alak. Sobrang excited talaga. Hindi ko inaasahan ang totoo nito. Kumain sa ganitong restaura, hindi ko inakalang mangyayari. Hindi ko inaasahan makainom ng rare pulang alak. Kung dati, hindi ko yan maiisip. Dahil kay Lily lang to. Gumiya-miya, hindi alis? Ba't nandito? Di na kailangan sabihin, sigurado akong nakita niya yung mga gamit at hindi na makaalis. Gumiyaw-miyaw, bakit di mo nalang ko zapang si Lily? Baka maawa siya at bigyan ka pa. Ikaw, Ma'am, lahat ito ay inihanda ni Sir para sa'yo. Ano mang kailangan mo, sabihin mo lang at sisikapin naming ayusin ito. Ano? Sinasabi mo na ito'y lahat inihanda ni Gumiyaw-miyaw. Nagamali ka ata. Siya talaga yun. Baka naman gusto rin nitong si Ma ang maging low-key gaya ng Ten Master. O nagkamali nga ako. Madam, mag-umpisa na kami, umupo na kayo. halika meow meow yumupo ka. Mali pala, sabi kao na NGABA, si Lily Ange Nagambita. Yung manager, grab Makayuko sa kanya, mali pala sila. Sigurado ako nagkamali sila, sa level ni Meow Meow, kung hindi inimbitahan ni Lily, di siya makakakain dito. Baka nasa labas lang siya ng restaurant, nakatunganga. Meow meow, kita mo yan? Ganyan kalaki ang lamang ko sa'yo. Kahit kailan, di mo ako matatapatan. Lily, narinig ko na may isang kilalang putaheng pandaigdig sa restaurant ninyo na tinatawag na YNGCAN Bitsu. May chance ba tayo na matikman ito ngayon? Ang lutong ng YNGCAN, Bitsu ay sobrang komplikado, isang bises lang ito na ihanda kada buwan. Sa kasamaang palad, ang kwota para sa buwan na ito ay nauna nang na-reserve. Alam nilang dating ka, matagal na nilang inihanda ang YNGCAN Bitsu. Serve na. Talagang mayroon ng YNGCAN Bitsu. Narinig ko marami ang gustong kumain ng putaheng ito. Kahit magbayad ng milyon, hindi makukuha chef ng YNGCAN Bitsu. Lily, sino ba talaga ang boyfriend mo? Naiinggit ako, kung may boyfriend akong tulad ni Lily, siguradong natatawa ako kahit sa panaginip.
Gumiyaw-miyaw, tingnan mo si Tsulili, tapos tingnan mo ang sarili mo. Yung mga boyfriend ng iba, kayang magpa-reserve sa mga espesyal na restaurant, di makuhang luho. Samantalang yung ama ng anak mo, kaalang bilhan ka ng pek. Tunay na isang langit, isang lupa. Si Gumiyaw-miyaw ay sinumpa sa habang buhay na kahirapan, pag-usapan mo pa, malas. Lily, Bilisan mo, sabihin mo sa kanila na ihain na yung pagkain para makita namin. Kain na. Ma'am, sabi ni Sir na dahil nasa huling yugto ka ng pagbubuntis, nagdagdag siya ng pampalusog na sangkap sa orihinal na recipe. Itong espesyal na dish ay handog ni Sir para sa iyo. Talagang para sa akin lang. Baka yung sir na sinasabi nila ay sobrang lamig. Napaka maalalahanin niya. Madam, kung nagustuhan mo, buwan-buwan gagawin namin ito. Dalhin namin sa bahay mo. Basta lang sabihin mo kay Ginoo na maganda tungkol sa amin. Zapat na. ako ang tunay na bida sa piging ngayong gabi, hindi ang tinatawag mong madam, kaming lahat. Huwag ipagpatuloy ang pagdakila kay Gumiyaw-miyaw, hamak na tao. Hindi nyo ba nakikita? Ay kao ong bida? Miss Chu, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang hapunang ito. Alam ka o siempre. Alam nyo ba kung sino ang boyfriend ko? Siya ang boss ng isang kumpanya na nasa stock market. Kapag sinaktan nyo ako, alam nyo ba kung anong mangyayari? Miss Xu, ang pagbabanta, hindi epektibo sa amin. Basta't mabayaan mo ang bill ngayon, tatanggapin namin ang gusto mong kompensasyon. Sige, tingnan natin. Gusto kong magbayad kayong lahat ng hindi marunong mag-isip. Hey busy AKO, sabihin mo kung anong kailangan. Mahal, sinabi mo na babayaran mo ang bill ko ngayon, di ba? Isang kainan lang, di ba? Magkano ako na magbabayad? Sinong nagsabi na hindi mababayaran ni Lily ang bill? Mukhang ang manager ay makakahanap ng gulo. Bale wala si Lily, ang anak mayaman. Saison Gumiao-miao, Magalang, Carapadapa. Baka siya ay naloko rin ni Gumiao-miao sa mga peking gamit niyang suot. Akala niya si Gumiao-miao ay malaking tao. Nagsisi na siya. Narinig mo ba? Sinabi ng boyfriend ko na siya ang magbabayad. Ang bida ng party na ito ay hindi ang masamang babaeng yan, kundi ako. Kabuuan ay 1.8 milyon. Paano ninyo po gustong magbayad? Magkano ang sinabi mo? Magkano ang sinabi mo? 1.98 million. Ang sabi ni Wishu, ang budget lang ay 10,000. Bakit sobra ng ganito? Mahal, bibili ka and bayarin ka o, di ba? Bayaran. Ako ang magbabayad. Ibayad mo sa nanay mo. Sinabi ko ang budget ay 10,000, ginastos mo hanggang 200,000. Akala mo ba pera ko ay galing sa hangin? Pinamigay mong vintage alak mula, 76, hindi ba ikaw nagbigay niyan? Mukha kang 76 na alak. Alak na 76, hindi ko pa yan nakikita. Kahit makita ko, hindi ko naman kaya bilhin. Binabalaan kita, mahirap ko nang makuha si Ten Lord, nakikipag-usap ako ng negosyo sa kanya. Kung masisira ito dahil sa iyo, tingnan mo lang kung anong gagawin ko sa'yo. Mga babaeng walang alam, tumatawag pa. Tuloy ang usapan ng pakikipagtulungan. Wei Shu, ninanawala AKO. Asawa sa swerte, asawa sa malas. May gagawin ako. Hindi na kita maasikaso. Makisama ka na lang. Paano nangyari ito? Shulili, gagnant magbayad ang boyfriend mo. Walang pera pero nag-as ng mayaman. Sa tingin ko, ikaw ang tila katatawanan. Ano ikinatutuwa nyo? Kate di ka pa umabili. Si Gumiyaw-miyaw, napulubi, kaya niyang bilhin ito. Kahit hindi ko kaya bilhin ito, si Gumiyaw-miyaw, napulubi, kaya niyang bilhin ito. Manager, wala rin akong malaking pera. Huwag kang mag-alala, madam. Nabayaan na ni Sir ang gastos mo. Ibig sabihin, si Gumiyaw-miyaw nga talaga ang nag-ayos nitong hapunan. Di ba sabi ni Tsulili, si Gumiyaw-miyaw ay may jowang matandang pulubi at pangi? Ang galante, parang wala lang ang ilang milyon. Mas mayaman pa sa jowa ni Fulili. Mukhabang pulubi yan? Miyumyo, ka ikaw ang nag-imbita para sa hapunan. Hindi namin ito alam dati. Dahil ang asawa ko ang nagbayad nito, pwede kong gawin kahit ano dito. Oo, siyempre. Tamang-tama, pawi na rin ako. IPAC mo na lahat. Hindi ko gusto mag-aksaya ng pera sa mga tao na to. Pakiramdam ko ito ay isang pag-aksaya. Lynching, anoing kanina mo? Talaga BA, alam ko namang mabait ka. Pero meow amoy emo bitong mabaho? Mabaho? Isang maasim na amoy ng inggit. Kahit malayo na amoy ko na. Terna, buntis ka pa naman. Huwag kang magtagal sa ganitong lugar. Miss Xu, yung mangkok ay 8,000. Kung mabasag yan, kailangan mo magbayad.
Hintayin Montag lang. Boyfriend ba ang susundo sa'yo? Hindi siya makakapunta, ako na lang magtaksi pauwi. Ikaw naman. Wala siyang oras pumunta o ayaw lang niyang magpakita. Anong ibig mong sabihin? Gumiyaw-miyaw, naiinggit ako sa'yo, naibenta mo ang sarili mo sa magandang presyo. Tiyak, siya ay pumunta para maging kabit ng mayaman. Kung hindi, sinong magkakagusto sa kanya? Hindi nga nakakapagtaka, para lang mukhang maangas sa harapan natin. Sigurado akong maming gimmick ang pinagawa niya sa matandang iyon. Tumigil ka na dyan, nakakasuka isipin, ang mga ganitong kabastusan ay hindi namin magagawa. Anong sinabi mo? Paano? Nagkamali ba kami? Kung may pagmamalaki yung boyfriend niya, tiyak na ipagmamalaki niya ito. Malalaman na ng buong eskwelahan. Hindi ba dapat pinagmamalaki na imbes na tinatago? Tanyan mo, Rolls-Royce. Ang mahal na sasakyan. Ngayon kao lang nakita. Lily, bakak e boyfriend mo yan? Boyfriend ni Lily na pagtanto hindi ang ginawa kanina. Kaya nandito siya para humingi ng tawad kay Lily. Tama, Gia. Hindi naman importante ang mayaman ang lalaki. Ang mahalaga, mabuti siya sa girlfriend niya. Dio, Lily. Hindi akalain handsome boyfriend mo. Mayaman, maganda at gwapo. Paano na tayo nito? Pero John, hindi siya ang boyfriend ko eh. Sino ba siya? Sabi may gagawin ka, di makakapunta. Mas importante ka. Umiwi na tayo. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Malon, majalazong da. Ano kung madapa ka? Gumiyaw-miyaw. Bakit lahat ng dapat sa akin ay napunta sa'yo, kahit na mas magaling ako sa'yo sa lahat ng bagay? Gumiya-miya. Hindi kita patatahimikin. Sure ye. Bakit basa ang buhok mo? Marami nang naitulong sa akin si Shie. Walang kailangan siyang alalahanin pa sa mga malilit na bagay na ganito. AKO na. Ako ang aksidenteng nakagawa nito. Sure ye. Hindi ko pa nasasabi sa'yo ang tungkol sa nangyaring gayon. Salamat. Isang simpleng pasasalamat lang. Nayon, hindi pwede say 10 Lord, pero may baby pa. Kung pwede lang magpatuloy na ganito, ang saya siguro. Ibig mo bang sabihin, nakahanap si Gumiyaw-miyaw ng mayaman na partner? Tito-tita. Pinalaki niyo siya. Kung ayaw magpakasal sa kapatid ko para sa dowry, Saj, nakikita kitang nahihirapan dito. Lihim na tinatamasa ang kaligayahan ng mag-isa. Naawa talaga ako sa'yo. Ang walang pusong kupal na ito. Kapag may pera sila, nakakalimutan na nila ang kanilang mga magulang. Hindi tayo naging ganoon kalambot noong una. Sakalin mo na lang siya hanggang mamatay. Ano ang punto ng pagsasabi nito ngayon? Malapit ng 30 si Xiaoyu. Walang pera para magpakasal. Magtatapos na ang linya ng ating pamilya Gu. Ano bang kasalanan ko nung nakaraang buhay ko para magkaanak ng ganitong walang konsensyang babae? Hindi pwede. Ang perang iyon, dapat natin kunin, sobrang pinaghirapan natin siya palakihin. Di ba't para sa dowry ng anak natin? Ngayon, hindi siya nagbibigay, tumakas pa kasama ng ibang lalaki. Huwag siyang mag-isip ng ganyan. Oo. Kahit sino pa yung lalaki, di dapat pumayag ng walang kapalit. Bukas. Kailangan na namin ng pera. Gumiyaw-miyaw. Kahit makahanap ka ng napakabait na lalaki, anong silbi? May ganyang place kang magulang na linta. Wasak na ang buhay mo. Ang dami na itulong sa akin na 10 Lord. Gayon, ipagluto ko siya ng masarap na pagkain para mapasaya siya. Mia-mia. Ama. Dene. Bakit kayo nandito? Mia-mia.
Taman Gazi Lili, nakatira ka na sa mangsyon. Aling bahay ang iyo? Ipakita mo sa amin. Ano bang plano na Miyaw, iniisip ng nanay mo ang kapakanan mo. Huwag maging walang utang na loob. concerned sa akin? Concerned lang kayo magkano ang makukuha nyo sa akin. Klaseng usapan, yan? Pera montag, pera namin, pamilya tayo. Tinuturing ba akong pamilya? Siyempre. Ang galing, kahit kalapit mo siya, tagalabas siya, sinamantala mo na sana ang mayaman. Interesado rin ako SIO. Magdala ng pera para sa gastusin sa bahay. Tama iyan. Pagdating ng panahon, pwede mong iuwi ang perang ito, makapag-asawa ang kapatid mo, di ba? Pagkatapos, pwede mong ipabili sa asawa mo ng magandang bahay ang kapatid mo, at hipag mo, ipaayos sa kanila. Bakit mo naisip na gagawin niya ang lahat para sa isang ganap na estranghero? Miyaw, basta pinaglilingkuran mo ng mabuti ang lalaking ito, at gamit ang pera niya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Zakananga, pinakain ka niya na mahabang panahon. Dapat ba hindi siya magbigay ng kung ano? Maaari mong ipalit ang mga alahas niya, tapos magkakapera ka na. Miyaw, matagal ka nakasama ang lalaking ito. May ipon ka na ba sa kamay? Ibigay mo muna sa amin. Ang utang na pangkasal, pwede nang ibigay paunti. Pera. Wala kayong inisip kundi pera. Di inintindi ang klaseng tao ang asawa ko. Di inintindi kung mabuti ba siya sa... Ang inintindi ko lang ay magkano makukuha ko para sa kuya ko. Sa paningin nyo, ano talaga ako? Isang pagkakakitaan ba? Tingnan ang sinasabi mo. Ginagawa namin ito para sa kabutihan mo. Kapag gumanda kalagayan ng kuya mo, makakatulong siya sa'yo. Para suportahan ka. Si Guyu, 30 taon, walang trabaho. Buhay Naya dahil asayakin. Umasa ako sa kanya. Mas mabuti pang umasa sa mga pulubi sa kalsada. Hindi ba't sila kahit paano ay lumuluhod kapag humihingi ng pera? Hindi ko pinapayagan ang pagsalita mo sa anak. Anak ninyo. Kung anak kita, dapat ikaw nag-isip para sa akin. Pero ikaw ngayon, baliwala kung walang utang na loob, pati kapatid sinasaktan mo, may konsensya pa ba? Ngayong araw, tatapusin ko na kung hindi mo ibigay ang pera. Hindi nakikilalaning anak. Wag mo na akong kilalanin. Anong sinabi mo? Sa puso ninyo, isa lang ang anak niyong lalaki. Para sa inyo mas mahalaga pa ang pera kaysa sa akin. Ano pa bang saysay ng ganitong pamilya? Kung ganun, puputulin natin ang relasyon na magulang at anak. Simulang gayon, ang buhay o patay ko ay wala nang kinalaman sa inyo. Tama ang ginawa mo, kailangan niyang turuan ng leksyon. Ngayon malakas ka, may maimpluwensyang tao ka, at hindi mo na kinikilalang magulang. Gumiya. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka pinalaki ng walang dahilan. Kung hindi mo ibalik ang pampamamanhikan, papatayin kita. Sige na, kung gusto niyo mag-away, sige. Kita kayo bilang yaya, hindi sa para buhayin, kahit patayin niyo na ako, walang pera sa inyo. Anong sinasabi mo? Yaya ka lang? Imposible, si Lily ang nagsabi na mayaman ang asawa mo. Nakita niya kasi. Para lang sa anak kayo yan. Umarte lang. Ito, paanong pek lahat ito? Sa mga magulang na tulad niyo. Sino ang magpapahalaga sa akin? Uwi na ako para magluto. Bahala kayo kung maniniwala o hindi. Ito. Naisip ko na nitong pagpunta. Maayos yung pera para sa bahay ni Xiaoyu, dowry, sasakyan. Hindi ko naisip na napakawalang silbi ng batang ito. Nahulaan ko na. Ang buhay niya ay paglilingkod sa iba. Sino ang magkakagusto sa kanya? Kung wala siyang pera, paano makakapag-asawa si Xiaoyu? Hindi pwede kanselahin ang kasal sa pamilya Tsu. Kuya, balita kayo kahapon. Naligo ka ng malamig na tubig. Totabiayen? Kuya, ang kawawa mo naman. 20 taon nang ipinagbabawal na pagnanasa, sa wakas natagpuan ang mahal. Huwag na nakalimutan, pero nabuntis siya. Kailangan mo na namang magpigil. Naghahanap ka ba ng kamatayan? 8 ang pinsan kayo. Sino ang may kasalanan? Sabihin mo sa akin kung sino ang may kasalanan. Sobra na ang ginawa ni Han para sa akin, hindi ko na dapat siya guluhin. Ito ay personal kong problema, hindi ka maapektuhan. Huwag ka mag-alala sa akin. Ikaw ang taong mahalaga sa akin. Ano kita hindi aalalahanin? Pasensya na, masyado lang akong nag-react. Dadalhin kita sa bahay ni Lika para sa salusalo. Umuwi ka na at magpahinga.
Kailan kaya niya ako maasahan? Kumusta na paghahanda para sa salut? Huwag mag-alala, pinsan. Tinawag ko ang pinakamatalik na kaibigan at kaklase ng hipag. Bukas, siguradong magiging marangyang salusalo ito para sa hipag. Bukas sasabihin ko sa lahat. Meow meow, sialangong tanging asawa kayo, asili honsure. Ngayong gabi ang salusalo ni Ten Master. Kung makuha lang ang atensyon niya Martin. Anong silbi ng lalaki ni Gumiaw Miaw, di ba? Bakit kayo nandito? Lily, tungkol sa kasal ni Miao Miao sa kuya mo, pag-usapan pa natin ulit. Boyfriend and I Gumiaw Miaw ay sobrang mayon. Kayo pa ba ang kailangan ng dowry namin mula sa... Nakipag-usap na kami sa kanya, nakita mo ba yung lalaki, Peki yun? Para lang makahanap ng magandang reputasyon para sa tiyan niya na may bastardo, sinadya niyang kumuha ng lalaki para magkunwari sa harap mo. Anong sinabi mo? Tama. Ang tao and I Gumiaw Miaw ay peak. Alam kayo na. Paano naman magiging interesado ang ganoong klaseng lalaki kay Gumiaw Miaw? Lily, alam kong bontis si Miao Miao dati, pero hindi yon suli sa pera. Pero pwede mo ba akong bigyan ng kahit dalawa? Ililipat ko ang pera sa card mo maya-maya. Ang galing naman yan. Lily, napakabait mong tao. Kung kalahati lang ng tagumpay mo ang Miao Miao ko, malamang magigising akong tumatawa sa panaginip ko. Paano kung deti ay mayabang si Gumiaw Miaw? Nasa mga kamay ko na ito. Sister Lily, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakadalo sa ganitong kagandang piging. Sabi ko, ba't biglang inimbita kami ni Ten Master sa handaan? Akala kao, mais milagros sa ancestral grave na main. Buti na lang nakadikit kami kay Lily. Boyfriend and I Lily sikat na partner and I Ten Master. Siyempre, binibigyan ni Ten Master. Lily, pag dumating na si Ten Master, tulungan mo sana kami na ipakilala kami. Nakakabit lang sa pangalan ni Ten Master. Pinapansin na nila ng sobra. Paano pa kaya kung naging akin si Ten Master? Magiging pinakamahalaga babae ako sa iking. Pag dumating yan, wala si Gumiaw Miaw sa harapan ko. Miss Gu, sinabi ni Ten Master na kailangan maghanda. Susunod na siya. Pwede mong hintay sa ikalawang palapa. Sige. Gumiaw Miaw ay ikaw na. Narinig ko na. Pek ang lalaki mo. Isa ka lang namang tagalinis ng bahay ng mayaman. Ang handaan gayon ay mahalaga kay Senor. Hindi ako pwedeng magdulot ng problema sa kanya sa ganitong oras. Ibinenta ka ng mga magulang mo sa amin. Asawa ka na ng hangal kong kapatid. Talaga bang inisip mong makakatakas ka? Hindi ko kinilala ang kasal na ito. Yung kumuha na dote ang hanapin mo, huwag kang magwala rito sa akin. Ang itaas na bahagi ng gusali ay lugar ng pahinga ni Senor. Hindi kaya plano mong akitin si Senor habang dala mo ang tiyan mong malaki ng ibang lalaki. Ang bata sa tiyan ko ay kay Senor. Halika at makinig. Itong babaeng walang hiya. Kinasal siya sa kapatid ko at dahil hangal ang kapatid ko, palihim siyang nagloko at nagbuntis sa ibang lalaki. Ngayon gusto pang sumingit sa bulwagan para manging iba kay Tenlord. Hindi BASI Gumiaw Miaw yen? Sabi ko bakit ang tagal sa leave, gumagawa ng kalokohan sa labas, buntis pa. Dati ang tingin ko magaling sa pag-aral, mukhang inosente, pero sa ilalim pala may masamang ginagawa. Mukhang inosente pero naglalandi pala sa lihim, baka maraming sugar daddy sa labas. Hindi alam kung sino ang ama ng dinadala niya. Nakakasuka talaga, huwag na nating sabihing taga-paalan natin, nakakahiyang kumalat pa. Hindi ko ginawa. Hindi ako gumagawa ng kalokohan. Ang tapang mo pang magsinungaling, edi sabihin mo kung sino ama ng anak mo. Ang batang ito ay... Itong bata ay... Paano kung ayaw ni Sir Ten ihayag tungkol sa bata at sa akin? Kung sasabihin ko ngayon, hindi kaya masisira ang plano niya? Bakit hindi ka na nagsasalita? Wala ka talagang alam kung kanino ang pinagbubuntis mo. Walang problema, tanggap ka pa rin ng kuya ko kahit tanga siya. Pamilya Fu ay hindi nagpapalaki ng anak sa labas. Kailangan iyan mawala bago pumasok sa aming bahay. Halika, samahan ako sa ospital para magpalaglag. Pakawalan mo, AKO. Huwag saktan ang anak ko.
Sumama ka na kay Ate Lily, hindi ka masakit sa mata dito. Pag dumating si Sir Ten, sino ang sasalo sa galit niya? Tama, hirap kami makahingi ng imbitasyon kay Sir Ten sa pamamagitan ng koneksyon ni Ate Lily. Paano mo nagawang sirain ang lahat, babae? Bilisan mong umalis sa pista. Umalis ka, umalis ka. Umalika. Ganyan ba kahalaga sa bastardo ipinagbubuntis? Magising ka. Hindi ka na nais ng iyong ama. Ang mahirap ay nanganganak ng mahirap. Ang hampaslupang ina, hampaslupang anak. Walang kwenta ang magiging anak mo. Mas mabuting mamatay na lang. Nagalit ka sa akin. Pwede mo akong bastusin, pero hindi mo pwedeng bastusin ang anak ko. Ikaw talagang walang hiya, mukhang sawa ka na sa buhay mo. Tijulan mo yen. Paano nagawa yan sa kanya? Alam mo ba kung anong lugar ito? Bahay ng Lee, hindi lugar para sa kaguluhan. Tagapamahala, may isang babaeng walang respeto dito. Gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Hindi alintana ang problema ninyong dalawa, wala kayong karapatang manggulo dito. Matagal nang walang handaan ang pamilya Lee. Nagdaos ngayon dahil may mahalagang bisitang darating. Yolek, hindi nyo nakikita na sinusubok ang huwag mo akong sisihin kung wala ng konsiderasyon. Ang 10 Ginoo ay talagang may mahalagang gagawin gayon, hindi niya ako pinikaw. Sigurado akong siya ay pupunta para sunduin ang mahalagang tao. Marley, mag-asikaso ng ilang bagay sa pamilya. Hindi ko guguluhin ang mahalagang bisita. Umalis na tayo. Please huwag. Katiwala, dadalhin nila ako, wala akong magawa para sa anak ko pakiusap. Tulungan mo ako, hindi pwede may mangyari sa anak ko. Gumiyaw-miyaw. Si gumiyaw-miyaw patago sa kapatid ko, nagtaksil, nabuntis. Bakit nandito ka pa, nilaloko ang mayordomo? Bakit ka natutulala? Ihatid mo siya palabas. Wag! Huwag hawakan. Huwag anak ko. Mayordomo, anak ito and I Master 10. Anak Emo? Anak and I Master 10. Gumiyaw-miyaw. Ikaw talaga, para sa batang nasa tiyan mo, kahit anong masasabi mo. Alam mo biye kang sino si Master 10? Ang 10 siya ay ang pinakamayaman sa Beijing. Sa buong mundo, siya ay isang alamat na mahirap makita ng mga ordinaryong tao. Bakit mo inisip na makakagusto sa iyo ang 10 siya at pababayaan kang magdalang tao? Nagdi-daydream ka biye? Paano naglalakas loob gamitin pangalan ng 10 siya? Tingnan ang sarili mo, anong klaseng asal meron ka? Nakakatawa ka, gumiyaw-miyaw. Dapat ka maging masaya na wala ang 10 siya. Kung nandito siya, ang tapang mo pang magsalita ng ganon, baka wala ka NGBUE. Tagapamahala. Ang tao, magdulot ng problema sa 10 siya at mahalagang tao. Baka hindi mo rin sila maharap. Hindi kaya. Tungkulin ko salubungin bisita at tiyakin maayos ang daloy ng salusalo. Tungkol sa inyong mga pamilya, hindi ako makikialam. Butler, hindi ka pwedeng umalis. Gumihaw-miaw, itinuturing ka ng magulang bilang paninda. Ang magiging asawa mo ay gago rin, walang mag-alala sa buhay mo. Tanggapin mo na lang, huwag ka nang lumaban. Dalhin siya. Wag! Nasa panig ni Tenlord, hindi ba kayo natatakot na pagalitan? Ang lakas ng loob gamitin si Shai bilang panangga, hindi ka natututo. Sadye, bagbugin siya. Bagbugin ng walang malay at idrag palabas, para hindi makarambola kay Shai at sa mga tao dito. Tijol. Hindi ba ito ang mga rosaryo ni Shea na lagi niyang bitbit? Bakit nasa iyo ito? Ang rosaryo ni Shai na sinabi ni Gumiyaw-miyaw, totoo ba? Iyon. Ibig sabihin, nasagasaan natin si Shai. Ano, Ito? Sinabi ko na nga ba may ginagawa ka sa hagdanan, palihim-palihim. Nagnanakaw ka pala. Nangangahas na kawin ang gamit ng tent master. Nababali ka? Hibla ng butil na panalangin badlist ay regalo mula sa Ibinigay ito sa iyo ng ika-10 Panginoon. Tagalinis ka na nabuntis ng isang lalaki. Bakit ka bibigyan ng isang bagay na napakahalaga? Sa tingin mo ba talaga ay tanga kami? Tama, si Siste Lily. Isa siyang tagalinis, mahirap at sira-sira ang suot, at ngayon ay buntis. Nakakadiri tingnan. Paano siya nabibigyan ng Buddhist prayer beads? Lahat ng nakatanggap ng imbitasyon ay nasa listahan at wala siya roon. Siguro may ninakaw siya. Iba ang makipaglaro sa mga lalaki kaysa maging laswa. Dapat hubarin ang mga ganyan, putulin ang mga braso at binti, at itapon sa kalye para maging palab. Kasambahe. May natatanging bisita tayo ngayon. Dahil sa bigat ng pangyayaring ito, hindi mo maaring hayaan makalusot ang magnanakaw. Kasambahe. Itong kwintas ng Badra ay talagang bigay ni Lord Shi. Hindi ko ito ninakaw. Aba, ang tapang mo magsinungaling. Maniniwala kaya ang tagapangasiwa sa bulaan mong sinasabi. Kahit kwintas ni Lord Shi nagawa mong nakawin. Ano, iba pa bang ninakaw mo? Hindi ko ito ninakaw. Hanapin mo na lang para malaman. Hubarin ang damit niya.
Anong gagawin niyo? Huwag niyo akong hawakan. Hanapin niyo na mabuti. Baka may mahalagang gamit siyang nanakaw. Kung hindi, baka si Lord Shi ay magalit sa atin. Delikado tayo kung hindi. Itigil niyo yan. Tumigil kayong lahat. Pasensya ka, Nami, Nale, AKO. Siya, Huwid BA. Ikaw na naman anong kapalit ang binigay sa iyo ni Gumiao-miao para tulungan siya. Saan mo nakuha ang tapang para sa kanya? Ikaw hindi alam saan galing na mukhang pera. Wala kang karapatang makipagtalo sa akin. Binili na ng pamilya namin siya. Kahit patayin ko siya, wala kang magagawa. Ang lakas mong saktan ako. Boyfriend ko partner ni Tenlord. Siya kailangang magbigay respeto sa akin. Ayoko sa'yo. Mag-isip ng tama at umalis ka agad. Kung hindi, huwag. Gusto kong makita kung paano ka bastos. Lily, anong nangyayari? Mahal. Itong tao, nagnanakaw sa bahay ni Tenlord. Kinausap ko siya, pero nagdahilan siya at sinaktan ako. Sino ang may ganitong kalaking lakas ng loob? Pati girlfriend ko, si Wishu, ay nangahas pang apihin. Zianga. Minura pa niya ako. Bilisan, itapon mo sila. Zabi montaken ka, kanina, siya nanakit sa iyo? Oo, Zianga. Ikaf. Dapat masaktan. Babae, bulag ka, lakas ng loob mong makasakit kay Tenlord. Ibig Montag Beaz. Ang gwapong ito ay si Tenlord. Siya NGA si Tenlord. Et si Gumiao-miao naman? Bulag ka ba? Kung kaya si Tenmaster ay ganito kaingat, siguradong tao siya ni Tenmaster. Totu lahat sinasabi ni Gumia-mia kanina. Ano ba ang ginawa natin kanina? Ang nasa tiyan ni Gumiao-miao ay anak ni Ten Master. Imposible. Tumigil ka. Master, mahaba buhok niya pero kulang sa alam. Huwag niyo siyang seryosohin. Kung seryosohin ko pa rin. Nakwavala ka ba? Anong ginagawa mo? Humingi ka ng tawad kay Master. Tenmaster, alam ka o nakamali ako. Hindi ko alam na kayo si Tenmaster. Kung alam ko, hindi ako makikipag-usap sa inyo ng ganito. Patawarin niyo ako. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Miao-miao. Classmates Teo. Siguradong mapapatawad mo si Ten Gentleman, di ba? Mabait ka, siguradong pahihintulutan mo ako. So Lily, ilang beses mo na akong pinahama. Pinilit mo pa akong magpakasal sa kapatid mong kulang-kulang. Anong dahilan para magpatawad ako? Hindi ako ganun kabait. Benji Keo, hindi ba narinig ang sinabi ng madam? Ano pang hinihintay nayo? Dalhin nyo na agad yung mga basura palabas. Aten gentlemen, patawarin Montag ako. Gumiao-miao, hindi kita palalampasin. Gentleman, wala akong ginawang pambabastos sa kanya. At saka, nagkakatrabaho pa tayo. Maraming kumpanya na nakikipagtulungan sa Lee family. Pero isang Miao-miao ay isole. Hindi maglalakas loob ang pamilya, li na kumuha ng kumpanyang magkaka-interes sa ganong babae. Ika-10 guro, naakit ako ng babaeng iyon. Wala akong kasalanan. Inozenta ako. Ika-10 guro, pesensya na ulit sa abala ko sa'yo. Ako ang dapat humingi ng tawad. Miao-miao, late na ako. Ika-10 guro, sabi mo tatanggap ka ng tanyag na panauhin ngayon. Ang taong marangal na iyon. Kilala kayo ba siya? Pesensya na, di ko dapat tinanong yan. Siya ay napakahalagang tao. Mas mahalaga pa siya kaysa sa akin. Ginoong Shi ang nag-isang anak ng pamilya Lee. Mas mahalaga pa sa buhay ni Ginoong Shi ang taong iyon. Gaano kaya niya kamahal ang taong iyon? Magbihis ka muna. Malalaman mo rin mamaya. Maam, dito po. Yung taong iyon. Siguradong maganda siya. Siyempre, madalas sinasabi ni Shiyi na maganda at matatag yung babae. Hindi ko pa siya nakitang may ganong interes sa iba. Nagkataon lang kami. Paano ko asahan ang iba pa?
Baka hindi naman talaga para sa ang lugar na ito. Tara na. Sabi mo magpalit ng damit. Bakit ganito ang sinuot mo? Esiten senor anak puano nito. Maraming sikat at mayayamang tao ang pupunta sa salo-salo. Baka natatakot siyang ibabako ang kanyang reputasyon. Madam, kailangan na nating bumaba. Kung makikita ko yung taong sasalubungin ni Ten Senor, paano ko siya papaliwanagan? Yung taong sasalubungin ni Tensenor, hindi kaya ang tinutukoy ni Madam ay ang ina ni Tensenor. Huwag kang mag-alala. Siguradong matutuwa si Ginang kapag nakita ka niya, Madam tara na. Ten senyor, kayo hindi sabay ni Joy magkasundo. Matagal na hindi nagdaos ng handaan ang pamilya ni Lee para sa kanya espesyal pa. Kasama sa mga iniingatan ni 10th Master, siguro si Mrs. lang talaga. Sila ay sobrang masaya. Mas mabuti pang huwag na lang akong sumali para hindi makagulo. Meow meow. Huwag mo akong intindihin. Cammy and I, 10th Master. Ayon PSI Meow Meow, ang ganda-ganda niya, halatang mabuting bata. Ang pamilya Lee ay tig-isa bawat generasyon, pero kay Meow Meow, 3 anak agad. Si Meow Meow talaga ang malaking suwerte para sa pamilya Lee. Ikaw ay, Nay, natakot mo siya. Dahil dumating na ang bida, simulan na natin ang ating salusalo. ang bida ng salusalo. Para sa akin ang salusalo na ito, ang sinasabi mong mahalaga ay ako. Sino pa ba kung hindi ikaw? Mga kaibigan, formal kong ipakikilala. Si S.I. Meow Meow. Mula ngayon, ikaw ang magiging may bahay ng pamilya Lee, ang aking asawa. Ikaw, Sherry, hindi ako karapat-dapat sa ginawa mo para sa akin. Karapat-dapat ka. Sherry, Ngayon ay tinatawag mo pa rin akong Hansher. Ang at ko, napakagaling talaga. Nagagawa niyang ipaalam sa pinsan ko ang pagtalikod sa pagiging monghe. Salamat sa langit sa 10 henerasyon ng mga ninuno ng pamilya Lee. Sa wakas, magkakaroon na manatili muli ang pamilya Lee. Bakit? Dapat ito ay sa akin lahat. Gumiyaw-miyaw, hintayin mo ako, kukunin ko pabalik ang lahat ng sa akin. Nangyari, masakit yan. Wala, medyo makati lang tiyan ko. Doctor, Ginoo at nasa tiyan. La ay normal. Sinabi ninyo na makati ang tiyan ng Ginoo, baka ito ay sanhi ng lumalabang linya ng pagbubuntis. mga linya ng pabubo. Ginoo ay buntis ng triplets. Pwede, baka lumala pa tong sitwasyon. May solusyon ba para dito? Meron kami espesyal na langis pa sa pagbubuntis na pumipigil sa paglitaw ng mga stretch marks. Pwede ko tulungan si Madam na magpahid. Sani pahid? Medyo mahirap sabihin. Maraming parte ang nagkakaroon, tulad ng tiyan, singit, at puwe. Minsan, pwede rin sa dibdib. Shihye, simple lang ang paan ng pagpahid ng langis. Pwede mo rin tulungan si Madam. Turuan ako. May Mali SA vibe. Gusto ni Teniente na di ko galawin ang katawan ni Madam. Si Teniente, tahimik lang tingnan. Pero grabe pala ang pagiging possessive. Turuan ako. Sige, tuturion kitan gayon. Pagkabukas mo, kuskusin mo sa palad mo. May ilang lalaki. Na maswerte na di iniisip na maarte ang asawa nila. Si kuya ay talagang nag-aral pa. Si kuya na sobrang malaga, ang swerte ni Mrs. ONG. Bakit di hobby mabalik as I hungsi? Hindi kaya may problema ang babi ko. Hungsi, ano sabing doctor? Yumipo calm muna. Walang problema. Sabi ng doktor, senyales lang na magkakaroon ng stretch marks. Lagyan ng oil para sa buntis ayos na. Hey Naku, anong ginagawa mo? Naglalagay ng oil para sa buntis. Anong ginagawa mo?
Naglalagay ng pang-iwas sa stretch marks. Hindi na, kaya ko naman ito. Ang hirap ng pagbubuntis mo na nga. Hayaan mo akong makatulong kahit papaano. Bukod ba rito, alam mo ba kung paano ito ipahid? Kung hindi talaga, nandiyan sina Alinghang, kaya nila ito. Makinig ka sa akin. Ako na ang gagawa. Sige. Natapos na siguro ang dapat pinturahan. Kung hindi ka buntis. Talagang AKO. Anong sinabi mo? Wala, magpahinga ka na lang. Hindi na pwedeng ganito. Ang pinsan ko. Tingnan mo nga anong oras na ngayon. Tulungan mo akong maghanap ng matutuluyan. Lilipat na ako. Ano, lalayo ka at titira sa ibang lugar. Hindi. Si ate mo malapit ng manganak. Bakit ka alis na yan? Baka naman. Nagbago ka na ng isip. Ano bang naisip mo? Baka kasi hindi ko mapigilan at masaktan ko siya. DKO Accolane. Si Ten Lord pala misteryo, ngayon heto, tumitibag sa ganitong issue. Hindi ba, ikaw na puro disiplina sa loob ng 28 taon, ngayon pa, nitong 2 buwan. Hindi mo kayang pigilan? Iba na sa deity. Pinsan KO. Sa ibang bagay pwede kitang tulungan, pero sa ganitong bagay. Wala talaga akong magagawa, pinsan. Natutulog pa ako, sige na, paalam. Mukhang ito lang ang magagawa. Napapansin mo ba na si Ten at Madam ay medyo malayo ngayon? Napansin ko rin. Hindi na sila kasing lapit ng deity. Madalas pa nga siyang pumunta sa opisina kahit gabi na. Sino ang pumupunta sa opisina habang natutulog? Pero syempre, buntis si Madam, walang magawa. Sa panahon ng pagbubuntis, normal lang magloko. Bukod pa diyan, Sie Ten Lord, Sinong Tayan? araw-araw maraming maganda at makinis na babae. Nag-unahan na lumapit sa kanya. Buntis pa rin si Madam. Kaya hindi nakapagtataka kung magbago ang isip ni Siyempre, pagkatapos niyang manganak. Boss ng pamilya Lee, hindi pa tiyak kung sino. Ano bang usapan niyo? Buntis pa rin si Madam. Kung marinig ko ang mga kalokohan ninyo, mag-alala, masaktan ng bata, buhay meron kayo pa sa Ten Master. Nanay Zhang, wala sinasabi totoo. Hindi namin sinasadya. Dahil sa dati kayong masisipag sa trabaho, umalis na kayo ngayon. Kung hindi, narinig ng Ten Master sinasabi ninyo. Indi Ganin Kadali Paleyaz. Oo. Maam, huwag pakinggan kasinungalingan nila. Indi Gagnon si Ten Master. Naizhang, naniniwala ako sa kanya. Gusto pumunta sa kumpanya, si Han Shi. Madame. Utos ng pang-10 na alagaan ka namin. Kung hindi, magpapahanap ako ng kasama. Samahan kang pumunta. Hindi na kailangan. Gusto kong maglakad mag-isa. Miss, ang grupo ng Lee ay hindi basta-bastang pinapasok ang kahit sino lang. Nandito AKO para hanapin at Ikaw ang buntis na misis ni Pang-10, tama? Tenya ay abala sa opisina, kausap ang bisita, wala siyang oras harapin ka. Hindi ka pwedeng pumasok ngayon. At saka si Tenya. Anong klaseng tao siya? Araw-araw maraming magagandang babae. Ang gustong mapansin niya.
Totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Dinalhan ko lang siya ng pagkain, alis din ako agad, hindi ko siya istorbohin. Sandali, hindi ka pwedeng pumasok. Sitson, an ba sinasabing importanteng bisita? O baka naman? Sinasadya mo akong harangan. Paano kung mayroon silang mahalagang bagay na pag-usapan? Kahit gaano pa ka hindi mahalaga, mas nagiging mahalaga ito kumpara sa'yo. Ano mo ibig mong sabihin? Alam ng buong kumpanya. Ang asawa ni Siyam na Ginoo ay umangat lang dahil sa anak. Isa lang siyang kasangkapan para manganak, huwag mong isipin na espesyal ka. Sinampal Montag ako? Napakatapang mo. Ako ang may bahay ng pamilya, kumakatawan sa dignidad ng likas at ni Hanshi. Kapag hinihiya mo ako, dapat ka lang tamaan. Kasama ko si Siyam na Ginoo ng ilang taon, hindi mo maintindihan damdamin namin. Kung maintindihan o hindi, tanungin mo na lang para magkaalaman. Pinsan, balak mong itago sarili sa asawa mo? Hindi biyait masakit? Kahit masakit, ano magagawa? Kasi nagdadalang tao siya. Tingnan mo. Huli, dapat naging get ka. Hindi mo na sana kailangan magtiis hanggang ngayon. Kasama lang niya ako para sa bata. Sabi kaonga. Zitenia, mayaman SA Finance. Magkaka-interes ba siya sa kanya? Ano ni Jory? Tenya, may cleaner na nagkamali, natapon ang pagkain. Ayusin na agad. Sige. Kuya. Gabi na, hindi ba ikaw gusto kumain ng kahit ano? Pinsan, parang may gusto sa'yo yung sekretarya mo. Talaga? Dinga, hindi mo ba napapansin? Sabihin sa IR na tanggalin ang sekretarya. Hindi siya, sumunod din siya sa'yo ng 10 taon. Ganyan mo ba siya tatanggalin? Meron na akong miyaw-miyaw, kaya hindi ko na kailangan ang ibang tao para mag-isip ng kung anong hindi dapat. Buntis ka na, kaya hirap nito. Sa susunod, ipaubaya sa katulong. Pero sayang naman ang husay ko sa pagluluto. Hintayin mo, ipapakita ko kung gaano ako kaga. Sige. Kung hindi ka buntis ngayon, sigurado akong Nagsisasay ka na. Kung maaga ka lang nag-ingat, hindi ka sana nahihirapan ngayon. Sue Lily. Bakit ikaw? Santu? Gumihaw-miaw, sobrang mahalaga sa iyo ang bata sa tiyan mo. Sigurado akong alam mo. Ito na ang huli mong alas. Sue Lily, palayene kayo. Malaman ni Hanshi, hindi ka pagpapalampasin. Hansher. Hanshi, karapat dapat ka bang tawagin mo siya? Ako'y anak na mayaman. At ikaw, isa lang anak na mahirap na walang pagtingin. Dapat mas marangal ako kaysa sayo, pero bakit? Bakit bigla kang nasa ibabaw ko? Bakit pinalay ka na Hansher? Bakit? Sue Lily, value ka na. Painay kayo? Ikaw ang kumuha ng nararapat sa akin. Kahit nababaliw na ako, ikaw ang dahilan. Ibalik mo sa akin yan. Akin yung cellphone. Lemmy, ginamit ko ang phone mo para mag-text kay Tenth Lord. Nag-aya ako sa kanya na magkita sa hotel ngayong gabi. Ano na yan? Hindi ako ang ikaw. Kayo ni Tenth Lord, dahil lang sa love potion kaya kayo nagkatuluyan. Kung nagawa mo yon, bakit hindi ko magawa? Gusto mong lagyan siya ng gamot? Ano na yon? Kung hindi dahil sa hirap magkaanak ng pamilya Lee at nagkataon pang nagdadala ka ng triplets, sa tingin mo ba mapupusuan ka ni Tenth Lord? Mamaya, magkakaroon kami ng intimate na gabi ni Tenth Lord at pagkatapos baka magdalang tao ulit ako. Ako na ang magiging gusto ni Tenth Lord. Tigilan mo na ang pag-ilusyon. Kapag nalaman ni Hansha na niloko mo siya, papatayin ka niya. Pero noon, buntis na ako sa anak ni Ten Master. Paano niya papatayin ang sarili niyang anak? Ginagamit mo ang anak bilang bargain. Wala ka bang konsensya? Basta mapangasawa ko si Ten Master, wala akong pakialam sa konsensya. Gumiaw-miaw, gusto kong malaman mo na ang kaya mong gawin, kaya ko rin. Kate, mas magaling pa. Bantayan mo siya, huwag mong hayaan sirain ang mga plano ko. Sulili, hindi ko papayagan na gamitin mo ang pangalan ko para saktan si Hanshi. Sulili.
Hanshi, huwag kang pumunta. Nakikiusap ako, huwag kang pumunta. Ten Master. Meow meow. Ang tagal kitang hinintay. Mahal. Miss Kira. Meow meow. Alam mo bang sobrang hirap ko na? Di kayo na kaya. Huwag mo nang tiisin. Di kayo inakalang ganito kadli pala ito. Hansher. Huwag kang paloko. Huwag ka sa kanya. Kitang-kita ko kung gaano kaganda ang katawan ni Gumiao Miao. Sayang at bantis ka, hindi mo ma-enjoy. Pero hindi ka mag-alala, nag-enjoy na ako para sa'yo. Pagkatapos ng araw na ito, wala ka ng puwang sa puso ni 10th Master. Ang asawa ng pamilya Lee ay magiging ako na. Meow meow. Meow meow. 10th Master Anito ay kayo. Ang kulit mo talaga, Ten Lord. Ang bilis mo namang tawagin akong Lily, nahihiya ako. Hanshi, alam mo na siya si Tsulili, hindi pala ako yung espesyal. Pareho lang kami nila. Si panganay dumudugo. Bakit siya dumudugo? Baka manganak na siya dito. Kung may mangyari, may mamamatay talaga. Pwede niyo ba akong ihatid sa ospital? Kahit magkano, babayaran ko. Gusto siyang dalhin ng kapatid ko sa ospital. Hindi tayo o arestuhin? Kalimutan na natin yan, si Tsulili pa rin ang utak, umalis na lang tayo. Iligtas ang anak ko. Iligtas mo ang aming mga anak ngayong malamig na panahon. Bakit ibinaba ng lokong iyon ang telepono? Balwala, mas mahalaga ang negosyo. Hindi ko inaasahan na magkakaroon pala ng ganito kalaking kawild ang 10th Master. Mayroon pang mas detalyado. Gusto mo ba itong subukan? Hindi ka naloko ng gamot. Ako ang tagapagmana ng pamilya Lee. Maraming nais mapahamak ako, kaya hindi makakaya ng ganitong kalit na pandaraya na pataubin ako. Paano ito possible? Hindi ka naloko ng gamot. At ay kawadasay Gumiao. Siya ang aking kusang loob. Anong bagay ka para ikumpara sa kanya? Kazanglub. Bago siya makilala ni Gumiao Miao, isa lang siyang tagapagsilbi. Ano ang mayroon siya para sa iyong kusang loob? 10 tingnan mo ako. Mas maganda ang buhay ko kaysa sa kanya at mas maganda rin ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sigurado akong mas magugustuhan mo ako ng libo-libong beses kaysa sa kanya. Si Meow Meow lang ang tanging kinikilalang asawa ng pamilya Lee. Ano mo siya nagawang siraan? Kung may lakas ka ng loob na magtangkang siraan ako at ang aking asawa, alam dapat ano ang kahihinatnan nito. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Tumatakas ka pa, ha? Kapatid, nakaayos na lahat. Kapag nalaman ko ang kinaroroonan ni ate, mabilis akong makakahanap ng mga tao para hanapin siya. Alam mong hindi si Gumiao Miao ang naganyaya sa'yo. Akala mo talaga ang plano mo ay sobrang perpekto. Nang mag-message ka kay kuya. Nakita na niya agad. Paano nangyari yon? Isang sentence lang ang pinadala ko. Paano mo nalaman na hindi yon si Gumiao Miao? Kilala ko siya. Sapat na ang isang salita.
Habang may pesensya pa ako. Sabihin mo sa akin na saan si Meow Meow. Ginugulo niyo na ako ng husto. Nasaan ang babaeng yon na si Gumiao Miao? Nanaginip ka. Gusto kong panoorin siyang mamatay at ang munting sanggol sa tiyan niya ng magkasama. Pagbabayaran ko kayong lahat ng halaga. Huwag kang mag-alala, Pins. Iwan mo na ito sa akin. Ano ang gagawin mo? Huwag ka nang lumapit pa. Naku, huwag kang lalapit pa. Tigilan mo na ang pananakit sa akin. Meow Meow. Huwag kang may mangyari, ha? Ikafpa ang asawa ni Gumiamia, si Emares Gumiao Miao, ay may matinding pagdurugo habang nanganganak. Pakidali punta sa ospital. Meow Meow magpakitadak. Papunta na ako. Maganga, bilisan mo. Malapabiye siya? Una. Kasama niya si Sulili. Bakit niya ako naisip bigla? Meow Meow. Mia, Ay. Hindi pumasok ang pamilya ng pasyente. Dok, akiusap kahit anong paraan. Basta't siguraduhin ninyong walang mangyayari kay Mia. Ang ina ay marami nang nawala sa dugo at hindi maganda ang lagay ng bata. Pero huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat para iligtas sila. Sige. Bakit ganito? Anong nangyari? Bakit si Mia kahapon ay maayos pa, tapos ngayon ay nasa emergency room? Kasalanan kayo. Kung andun lang ako sa bahay kasama niya, hindi sana mangyayari ito. Walang gamit sabihin ito. Umaasa tayong ligtas makakalabas si Meow Meow. Walang mangyayari na masama. Siguradong magiging maayos ang lahat. Sir, congratulations. Triplets, ligtas ang nanay at mga anak. Tanyon niyo. Naisan na sa Meow Meow. Nagkaroon siya ng matinding pagdudugo. Pagkatapos manganak ng triplets, nawalan siya ng malay dahil sa matinding pangunguyos. Tingnan, triplets, 2 lalaki, 1 babae. Nasaan si Meow Meow? Nazalub. Ano ba kakaiba ang pamilya ito? Sa ordinaryong panganganak, lahat nag-alala sa mga bata, hindi sa nanay. Pero ang pamilyang ito, nag-alala lang sa nanay, hindi sa mga bata. Meow Meow. Sure ya. Nanganak na yung bata. Pwede mo na ba akong palayain? Gusto mong umalis. Gusto kong umalis. Hindi naman talaga tayo magkaibang mundo. Meow Meow, hindi ganon. Hanshi ay. Ma. Meow Meow. Talaga bang iiwan mo ang 3 bata? Lahat ng bagay. Kaya, Kuya, naayos ko na ang tungkol kay Tsulili. Huwag kang mag-alala. gayon si Tsulili, sa susunod baka ibang tao naman. Kung hindi ka alis ngayon, baka maging isa ka na lang sa marami. Ano bang halaga nito kung mananatili ka? Si Chulili. Hindi mo kailangan magpaliwanag. 10 Ginoo, gusto ko nang umalis. Umalis ka na. 8. Bakit bigla kang alis? Hindi mo ba alam? Nare-respeto ko ang desisyon mo. Dapat lang talaga ganito. Ang lahat ng ito ay hindi talaga para sa akin. Doktor, ihanda mo ang recovery center. Habang na-ospital si Mia, ayaw kong may aberya. Sige, huwag kang mag-alala. Pinsan, halatang nag-alala ka kay 8. Bakit mo siya pinayagan? Nag-aalala ako. Kaya kailangan kong alagaan siya. Bukod pa rito, kasalanan ko ang nangyari. Hindi ko siya nalagaan ng tama. Hindi siya naniniwala. Naiintindihan ko. Pero, Desidido na ako. Basta siya ay ligtas at malusog. Wala na akong ibang inaasam. Naloko si Chulili. Maraming palaboy na walang tahanan sa A-City. Humanap ng tao para gawin siya ng lunas. ang lupit niya. Hindi kailanman mabait si kuya, pero sa kaso ni Meow Meow parang nag-iba siya. Tara na. Kung hindi tumawag ang ospital sa pamilya, hindi ko malalaman tungkol sa pagsilang ng maliit na madaya. Ingnan mo kung saan siya nakatira. Hindi ito mukhang walang pera. Sinasabi pa niyang yaya siya, sa tingin ko nagsisinungaling lang siya. Yung 2 lalaki na umalis kanina, mukhang mayaman sila, dapat kausapin mo. Sa babae, ang pinakakikitaan ay tiyan nanganak na siya, sino ba namang gugustong magbayad para doon. Anong dapat gawin? Sa dami ng binigay kong oras sa kanya, hindi naman ako ang tunay niyang ama, kailangan ng aksyon, kahit masakit.
Tara na madame. Dadalang ka sa postpartum Rico. Madam. Anoing Maron. Nasaan si Mia maganda ang pakiramdam niya? Madam, nawawala siya. Anong sinabi mo? Paano nawala? Kakatapos niyang manganak, mahina ang katawan niya, saan siya makakapunta? Hindi ka orang alam. Bilisan mo hanapin siya. Sige. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi ko na siya mawawala ulit. Bakit AKO nandito? Nasa bahay ka ng mga go. Kung hindi ka nandito, saan mo gustong pumunta? Gusto mo bang mag-enjoy nang hindi kami kasama? Naalala ko na tapos na ang relasyon ko sa inyo. Wala kayong karapatan na pakialaman ako. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo pa naibabalik ang utang ng pag-alaga namin sa iyo. Hindi ka pwedeng tumakbo. Huwag isipin na wala magagawa sa iyo. Pwede kang umalis, di ba? Ang ama ng anak mo ay medyo mayaman naman, basta makapagbigay ka ng 1 milyon. Palalayain ka kagat. Matagal niyo akong pinagsamantalahan at ngayon petty siya nais niyong guluhin. Sinasabi ko sa inyo na hiwalay na kami. Huwag asahan makakuha ng pera mula sa kanya. Kahit hiwalay na kayo, nagkaroon kayo ng 3 anak, magbibigay siya kahit paano. Pera? Hindi ako tulad niyo na umaasa sa mga bata para kumita. Wala akong pera, kaya huwag umasa na makakuha ng kahit sentimo sa akin. Ikaf. Paano ko nagkaroon ng ganito katangang anak? Nag-anak ka para sa kanila ng libre. Itong kuya mo, 30 na. Wala pa ring pangkasal na pera ang pamilya. Gusto mo na ba kaming patayin? Ay nako! Na eksaktong ganitong panahon, may malaking problema ang pamilya Tsu. Mukhang walang pangkasal na pera. Pamilya Sue. Si Lily Chu ay nagkaproblema sa malalaking tao. Lahat ng negosyo ng pamilya Chu ay nasira. Si Lily Chu nagkaroon pa ng relasyon sa pulubi sa may daan at nakita ito ng buong baryo. DBA kasama SI Hanshi, ano napunta sa pulubi? Kung totoo ang sinasabi nila, nagkamali kaya ako kay Hanshi. Hindi pwede, kailangan ko siyang kausapin para linawin ito. Pakawalan mo AKO. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo mabibigay ang 1 milyon, dito ka magtrabaho para sa akin. Magtrabaho? Zinazabi ka OSIO, alam ng buong baryo na nagbuntis ka ng ligaw na anak, hindi ka na pwedeng mag-asawa. Kung mabaho na, walang problema kung mas lalong bumaho. Ano bang bal? Naayos ko na ang bisita para sa'yo. Paparating na siya. Ano? Ibebenta enyo AKO? Kakapanganak KO lang. Anak enyo AKO. Hindi ka maayos, wala kang ibang masisisi. Sasabihin ko sa'yo, dito ka lang magtrabaho para kumita. Kapag naibalik mo na pampakasal ng kuya mo, doon lang kita papalayain. Dumating na ang bisita. Hindi pwede. Wag enyo trachahin ganito. Palayain AKO. Hindi kita zuzukuan. Gumia mia. Bitawan mo ako. Wala kang dapat isumbat sa amin. Kasal anan Montag lahat tu. Lahat handa na, bisita. Bagamat nanganak na siya, tiyak na maganda pa rin ang karanasan. Tuloy po kayo. Sir. Napilitan ako. May asawa ako. Pangalan niya Lee Hanshi. Pakiusap, huwag gawin ito. May asawa ka? Sabi ng mga magulang mo na naghiwalay na kayo. Hindi. Kasinungalingan yan ng mga magulang ko. Nagkaroon kami ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Hindi kami naghiwalay. Pakiusap, hayaan mo ako. Kahit hindi naghiwalay, maraming tao ang hindi alintana kahit may asawa. Mahalaga sa akin, mahal ko siya. Gusto ko lang na nandiyan siya. Gaano mo kamahal? Mahal na mahal na mahal. Sir, nakikaisap AKO. Bibigay ko sa iyo ang number niya. Tawagan mo siya, papupuntahin siya, babayaran ka niya. Pero ayoko ng bayad. Ikaw lang ang gusto ko. Hansher. Hansher. Huwag kang matakot, tinawagan na ang pulis. Ang ginawa ng mga magulang mo ay dapat maparusahan. Yung tungkol kay Sulili, ikaw rin ba ang may gawa nun? Siya ang may kasalanan sa sarili niya. Oy, talungan mo AKO. Hindi pwede. Ano kung tumakbo ka ulit? Sabi mong mahal mo ako, kaya ngayon. Huwag mo nang isipin na makaalis ka pa.